Kung saan nga may masarap, dapat dinarayo talaga. At dito nga, pupunta tayo sa Quiapo Carriedo para naman tikman ngayon yung nagtitrending ngayon na barbecue meal sa halagang 40 pesos. Kasi guys, meron ka ng barbecue at meron ka ng kanin na talaga namang swak na swak sa budget natin. So may nag-iikot talaga ng mga pulis guys. May mga At sa bidyong ito, makakausap din natin yung may-ari ng baga ng mama mo na si Ate Jackie. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Kamusta na yung benta mo ngayon kumpara before na dating nasa gitna ka ngayon nasa gilid mo? Kung walang kuryente ngayon naka-generator ka, bakit na wala ng kuryente sa'yo? Yung mga sasabi mo sa mga vlogger na naninira sa paninda mo, naninira sa'yo, at sa buong gilid ng Carriedo, ano masasabi mo yung mga negative feedback na sinasabi nila sa inyo? Ano ba yung bayad ng pwesto mo rito? Pwede mong tanong, pwede mong sagutin, pwede mong hindi rin sagutin, baka confidential. 1 AM nandito ka na, nagtitinda ka na. Pero anong oras ka na tatapos? 6 ng hapon, 6 na ng gabi. Ano ba pagkakaiba ng barbecue mo sa barbecue yung nabibili ng mga tao sa typical na kalye? So try na natin to guys, bayaran lang natin. Standard gusto rin yung hotdog niya, kaya hindi kayo lugi. Hello Ate Jackie, good afternoon. So palagay sa Ate Jackie, saga ng mama mo, Quinto. So parang halos ka-level niya na rin si Diwata guys. So Ate Jackie, kamusta na yung benta mo ngayon kumpara before na dating nasa gitna ka ngayon nasa gilid mo? Nung nasa Carriedo kami, talagang actually mas malakas yun. Kasi mas maluwag, mas maraming tao na kaya accommodate yung lugar. Nakakapila sila, nakakano sila ng bongga. Unlike dito sa atin sa side street, na medyo makitid yung space natin. Pero ngayon pa man, blessed pa rin yung kasi talagang sobrang maganda pa rin yung pangita. Kumbaga siguro dati 100%, siguro ngayon mga 70%. Nabawasan tayo ng konti. Napansin ko walang kuryente ngayon, naka-generator ka. Bakit na wala ng kuryente sa'yo? Kasi nasunugan po kami. Yung kuryente po kasi namin dito nakasaksak doon sa bahay namin sa tabi ng Piati. Nung kailan, nung last month, diba nasunugan? Nagkasunog sa may loob ng Isla de Romero. Nawala ng kuryente, kaya naka-generator muna kami ngayon. Ito tatatapatin ko na, anong mga sasabi mo sa mga vlogger na naninira sa paninda mo, naninira sa'yo, at sa buong gilid ng Carriedo, ano masasabi mo yung mga negative feedback na sinasabi nila sa inyo? Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Pagpalain kayo ni Lord, basta kami, maayos kami naghahanap buhay dito, wala kami inaagrabyadong tao, wala kami tinatapakan na tao. Yung sinasabi nilang hindi kami nagtatax, hindi kami nag-ano, lahat libre. Hindi po, kasi may permit naman po kami na kahit paano nakakatulong po sa City Hall na nagbabayad kami. Unlike naman talaga sa mga talagang restaurant, huwag nyo kasi compare kasi magkaiba, nasa bangketa lang po kami. Ang target na customer namin yung mga taong afford na bilhin yung mga produkto namin, yung walang budget na malaki para makabili sa amin. Kaya sana maging masaya na lang tayo kung kanina tatamasa ng kapwa natin. Huwag nyo kaming hilahin pababa kasi hindi kayo magtatagumpay. Sige lang. Nandito kami para sa taong sa masa na magbigay, mag-servisyo kami ng murang pagkain, ma-afford nila yung mga pagkain namin pero quality at masarap. And last question Ate Jackie, ito bang pwesto mo, dito ka na talaga regular na po pwesto o possible na lumipat ka pa sa ibang lugar? Kasi itong pwestong pinesuhan namin, actually, sa tita ko to. Ngayon yung tita ko nagsakripisyo, nagpaubaya, kasi nangihinayang siya na yung pangalan ng Carriedo na sumikat dahil sa food tripan, mawawala kung lahat kami mawawala. So ang tita ko, nagpaubaya, pinahiram sa amin yung pwesto, hanggat pwede namin gamitin, magagamit namin hanggat wala pa yung plano ng gobyerno sa atin na kung saan tayo dapat ilipat. Nandito lang kami. And last na pala ito malaki ba yung bayad ng pwesto mo rito? Pwede mong tanong, pwede mong sagutin, pwede mong hindi rin sagutin, baka confidential. Sa bayad ng pwesto, wala tayong bayad nga kasi nga, sa tita ko nga, kumbaga pinahiram niya sa amin. Pero meron tayong binabayaran na permit ticket lang. Yung ticket lang namin is gaya ng sabi ni Mayor ko, 20 lang. Oh, yun lang? 20 tapos meron
mahigpit na binabayaran for whole year na yun. Hindi talagang pagka si Mayors po talaga kasi talaga maayos mamamalakad. Ayun lang po yung binabayaran natin. Kung sa upa ng pwesto, wala po kasi sa tita ko to. Nag-aabot lang kami sa tita ko ng pang-araw-araw na panggastos niya para kahit paano hindi niya problemahin yung panggastos niya, pinakubayan niya sa amin. Sa mga gustong magnegosyo, kasi di ba sobrang hirap ng buhay ngayon, Ate Jackie, alam naman natin yan. Mahirap kumita, tapos mabilis mawala yung kita natin. Anong maipapayo mo sa mga magulang din na katulad mo na gustong mag-start ng negosyo pero natatakot sila, nagdadalawang isip sila kung magbubumba katulad ng negosyo mo or hindi? Ano ba yung pwede mong i-advise sa kanila? Yan, gaya ng question niya, ako kasi college graduate ako pero mas pinili ko magtinda sa bangketa. Kasi sabi nga nila, mas malaki ang pangita pag nagbi-business ka. Ngayon din sa pag-business, natakot kayo mag-start, magsimula. Ang business kasi sugal po yan eh. Para kang sumugal, hindi mo alam kung papatok ka o hindi. May luging, hindi araw-araw Pasko. Ako naranasan ko lahat, nadapa ako, na-bankrupt ako, huminto ako magtinda, nagtrabaho ako. Pero andito pa rin ulit ako ngayon sa bangketa. Kumbaga, mahalin nyo. Kapag binigay na sa inyo ni Lord, na sa tingin nyo, eto na, patok na kayo, mahalin nyo sa tamang paraan. Paa sa lupa, mata sa langit. Kumbaga, maging humble kapag talagang nag-boom kayo. Tapos, isugal nyo yung dapat nyo isugal kasi hindi nyo malalaman kung mananalo kayo bandang huli kung hindi nyo susubukan. Ayan guys. Diba? Walang panalo sa umpisa, ang panalo nasa huli. Yan yung wisdom of word niya, Ate Jackie, para sa mga gusto mag-start ng negosyo na nagdadalawang isip. Kailangan keep going lang. Manalo man o matalo sa laban pero keep on going. Salamat, Yes. Ate Jackie. Everyday ka ba rito sa ano? Kasi araw-araw, wala kaming day off kasi naaawa ko dun sa mga customer namin na dumadayo. Dati kasi tuwing Monday, day off ako eh. Yung iba taga ibang lugar, tapos nadayo sila, matinis maya sila, wala kami. Kaya hindi na ako nag-day off. Ano yung bago mong paninda ngayon? May nakita akong bagong paninda na barbecue na. Sa'yo ba yun? Sa tita ko yun, actually yung barbecue na yun sa tita ko yun. Kumbaga, sinusuportahan lang din natin para bumenta. 40 pesos lang yun. Kanin, tas isang barbecue. Lusog-lusog na. Saan pa kayo makakakita ng gano'n na mabubusog kayo? Meron pa akong nakita sa'yo yung hamburger na bago. Sisig burger. Sisig burger mo. Yun, actually sa mama ko naman yung sisig burger. Bago namin produkto dito. Tapos meron din kami dito, lahat ng pasta meron na. No Big Mac, carbonara, lasagna, tsaka mac and cheese. Nandito lang sa dulo kay Boss J, kay Jaman. Sige na, invite mo na yung mga tao na dumayo sa kainan mo. Anong oras ba nagbubukas yung kainan mo? At anong oras ka nagsasara para hindi naman nila ma-miss yung kainan mo? Okay. So lahat ng gusto pumunta dito, Carriedo Street Corners, pero Sigado, nandito lang kami, hindi kami nawala. Mali yung chismis na nawala kami. Makikita nyo agad, napakaraming tao. Punta kayo dito, 9 a.m. hanggang 8 p.m. Pero mas magandang punta nyo is after lunch para nandito na rin ako kung sakaling hinahanap nyo ako. Yung iba kasi nagpapapicture, gusto nila ako makita. 2 p.m. nandito ako. Tapos onward sa'yo hanggang maubos na. Thank you, Ate Jackie. Si Ate Jackie may mga anak din to, kaya naman talagang lumalaban sa buhay ng Yes, patas. 5 ang anak ko. May 2 pa akong alaga, ampun ko. Sana man guys, maintindihan nyo kung ano yung pinagdadaanan ng isang negosyo. Sana suportahan natin. Kung may makita man kayong mali, PM nyo, i-open nyo sa kanya. Pero dahan-dahan naman sa pagbabash. Dapat i-open nyo sa kanya yung concern para matugunan niya ng tama inyong mga concern. Maraming salamat, Ate Maraming Jackie. salamat po. Thank you po sobra sa suporta. So guys, ito ngayon yung nagtitrending dito sa Quiapo na barbecue meal with rice. Sa halagang 40 pesos, meron ka ng barbecue with rice. Kuya, kamusta? Magkano yung barbecue mo? 40 with rice. 40 pesos with rice na yon. Ilang piraso yung barbecue mo? Dalawang po. Isang piraso. So bawat isa dito, ano yung 40 pesos dito? Kahit saan po dyan. Kahit saan isang Iba po ganito, to. maliban dito. Sampu na Ito, po yan. with pork na tong barbecue mo, tapos isang pirasong rice, yun na yung 40 pesos. So pwede na to guys, pantawid gutom. Kapag galing kayo sa Quiapo, Simbahan Church, pwede kayong dumaan dito. Anong oras ka nandito? 12 to 1. 12 ng tanghali hanggang 1. Hindi, 12 to 1. Nandito na ako. Tapos 6 Mga around ng 12 ng 1 a.m. nandito ka na, nagtitinda ka na. Pero anong oras ka natatapos? 6. 6 ng 6 na ng gabi. So try natin dito guys, bili tayo ng ano. Itong hotdog mo magkano?
40 rin po with rice, 30 per stick. Pwede ba isang hotdog, isang isang ganito, tapos with rice siya? So try natin guys, bili tayo, tikman natin tong ano ni Kuya dito. Sige Kuya, bigyan mo ako niyan, tsaka ng hotdog. Stay nga. Tsaka ito na lang, bituka. Yeah. Magkano yung ganitong set? Ito. Sandaan. 100 pesos lang to guys, oh. Busog na kayo dito. Ano ba pagkakaiba ng barbecue mo sa barbecue yung nabibili ng mga tao sa typical na kalye? Smokeless lang to. Secret. So ito guys, sa kanya, nasa kawali na yung kanyang yung kanyang barbecue. 'Di ba typical may nabibili tayo. Pero sa kanya nasa kawali yung kanyang barbecue. Yun yung naiiba rito. So try na natin to guys, bayaran lang natin. Hi guys, so ito ngayon yung nagte-trending na pagkain dito sa Quiapo. So ito yung barbecue with rice sa halagang 40 pesos. Pero kung gusto nyo marami kayong ulamin, dito guys, sa halagang 100 pesos, meron na kayong bituka ng manok, laman, at saka may hotdog na rin kayong kasama. May kasama na rin tong rice. So talaga naman yung 100 pesos nyo, kung nagtitipid kayo, talaga namang sulit na tong guys. Yun yung kanyang bituka ng manok. Malasa yung sauce niya guys. Kahit pa paano malasa siya. Tsaka malaki yung niya, bituka niya, hindi maliit. Jumbo yung bituka niya. Malinam-nam dyan. Sa halagang 100 pesos lang to ha. Meron na akong 3 bituka ng manok, isang hotdog, at saka isang laman na barbecue. Sauce talaga yung nagdala sa kanya, kaya kahit pa paano masarap siya. Tender juice rin yung hotdog niya, kaya hindi kayo lugi. At pag uwi ko nga ng bahay, galing akong Quiapo para mag food trip, ito naman yung mga alaga kong pango, ang mga inalagaan ko ngayon. Kailangan ko sila ilabas kapag gabi para naman makapag-exercise tong mga alaga natin pango. Importante rin kasi ma-release nila yung energy nila. Pag meron talaga kayong mga alagang aso, unlimited pagmamap ang gagawin nyo. Iba pa yung pagde-disinfect ng malala. Kasi alam ko, nakakatakot po kasi talaga magkaroon ng parvovirus at saka distemper yung mga alaga nating aso kasi baka maghahawa-hawa at baka lahat sila ay mawala sa atin. At hanggang dito na lang guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aming YouTube channel, please subscribe, supportahan nyo po. At huwag nyo rin po sana kalimutan na hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod po natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel na John Wee Chitsu po Family. At don't forget to like, share at mag-comment na rin po kayo dyan kung saan ba may masarap na food tripan na pwede nating puntahan. So maraming salamat at see you on my next video. Bye-bye! Pag-gawad ng bakit? Trekker.